how can we be strong? Paano ba maging matibay at matatag? Dahil concern nating lahat yan eh. Dumadaan tayo minsan sa buhay na tayo'y naghihina. There are days that we want to give up, especially when we confront our problems, especially when we remember the debts that we need to pay, especially when we remember the loss in our families, the death of our loved ones, especially when we remember how uncertain our future is. Anong mangyayari sa akin, anong mangyayari sa aking pamilya, nakakapanghina. And how we wish that we can be stronger like other people. Di po ba? Minsan naiinggit tayo. Buti pa siya. Napakatatag niya. Buti pa sila. Napakalakas nila. Paano din ako magiging matibay at malakas? Paano ako magiging mas matatag? And you know what, my dear friends? We need 3 things in order for us to become more stronger. Kailangan mo 3 bagay na ito para ikaw ay maging mas matibay at matatag. First one, kailangan mong maging matigas ang iyong ulo. Hard-headed. Father, di ba masama yun? Opo, madalas sinasabihan natin yung mga bata, tigas naman ang ulo mo. O sinasabihan natin yung mga ayaw magbago, mga nalulong sa bisyo. Ang tigas-tigas ng ulo niya, Father. Sinabihan na namin, ayaw pa rin magbago, ganyan pa rin. Yung tigas ng ulo can be applied in vices sa masama. Pero bakit hindi natin subukan i-apply, gawin para sa mabuti, para sa pagpapakabanal ng ating pagkatao at kaluluwa? Hindi po ba? At anong ibig sabihin ng matigas ng ulo? You have a strong resolve. You are committed. Pag matigas ang ulo mo, kahit anong sabihin nila, wala kang pakialam. Pag matigas ang ulo mo, yung gusto mo, yun yung mangyayari. Pag matigas yung ulo mo, paglalaban mo, kahit ano. Di ba may kasabihan, sa taong gusto, maraming paraan. Sa taong ayaw, maraming dahilan. Bakit napakatibay niya? Bakit napakatatag niya? Bakit napakalakas niya? Kaya niyang lampasan lahat ng problema. Kasi yan yung gusto niya. Strong people have this strong desire. And they will go and get it no matter what. Walang problema sa kanila. Anumang maging hadlang, walang makakapigil sa kanila. Ask yourself, what do you really want in your life? At yan yung itanim mo sa iyong isip. Tigasan mo ang ulo mo at sabihin mo, ito ang gusto ko. Kung kayang gawin ng mga masasamang tao na maging matigas ang ulo, bakit hindi natin gawin din tayong mga may pangarap sa buhay na gusto nating mapabuti ang ating buhay at ang buhay ng ating mga pamilya? Walang masama kung matigas ang iyong ulo, lalong-lalo na kung ito ay para sa iyong pangarap. Walang masama kung matigas ang iyong ulo, lalong-lalo na kung ito ay makakapagpabuti sa iyo at sa ibang tao. Pero pangalawa, kailangan mo din ng malambot na puso. In order to be strong, you need to have a big heart. What does that mean? You need to love what you do. You need to love that dream and that purpose. Fear can motivate us, pero yung takot agad nawawala. Ano yung nagtatagal? Pagmamahal. And there is a great power with love. Do not underestimate the great power of love. Meron po mga kwento tungkol sa mga magulang. Pag nakikita nila ang kanilang mga anak ay nasa panganib, lumilitaw po yung kanilang supernatural na lakas. Ang tawag po dyan, adrenaline. Meron pong isang nanay na nung naipit yung kanyang anak sa kotse, napakalakas ng nanay, nabuhat po niya. Meron pong tatay, nakikita niya, nahuhulog yung kanyang anak. Napakabilis. Nasagip niya ang kanyang anak. Saan nanggagaling
yung lakas na yon ng magulang sa pagmamahal sa kanilang mga anak. Ngayon, alam mo na ang rason bakit nangihina ka. Kasi nawawala na yung pagmamahal mo. Di ba? Pag nawawala na yung pagmamahal mo sa asawa mo, pag nawawala na yung pagmamahal mo sa pamilya mo, tayo nangihina. Anong magpapalakas sa atin? Ating puso, ang ating pagmamahal. Have the heart. Have a strong love. Malambot ang puso, puno ng pagmamahal. Yan na nagpapatibay sa atin. Yan na nagpapalakas sa atin. Pero pangatlo, at kahuli-hulihan, kailangan mo din magkaroon ng malaking pananampalataya. A strong faith. What does faith mean? It means you believe that nothing is impossible. Pag naniniwala ka na walang imposible, sige lang, lalakas ka, lalaban ka. Pero kung sa umpisa pa lang, sinasabi mo, hindi mangyayari yan. Di ba? Nanghihina ka na. Anong ibig sabihin ng faith, ng pananampalataya? Ito din ay isang relasyon natin, isang magandang relasyon sa Diyos, na naniniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. And if you have a good relationship, you will have great strength. But if you have a bad relationship, you will always feel weak. Kailan ka tumatapang? Kailan ka nagkakaroon ng lakas? Kung alam mo, meron kang kasama. Kailan ka na panghihinaan? Kung napansin mo, iniwan ka na mag-isa. Di ba? Kakayanin natin ang anuman suliranin. Kung alam natin, sama-sama tayo. Meron kang kasama, meron kang katuwang. Kaya nga napakahalaga po ng pananampalataya eh. Kasi kahit na mag-isa ka, iwang ka man ng asawa mo, magulo man sa pamilya, alam mo ang Diyos, hindi Kanya iiwan. Have that great faith. You will have that strength every day. And you would achieve the impossible. Alam niyo po ang tibay, ang lakas, nasa atin na yan eh. Binigay na ng Diyos sa atin. God has already graced us with strength. Anong kailangan natin gawin? We need just to discover it within ourselves. Kailangan mo lang makita. Kailangan mong gisingin at kailangan mo pang palakasin. You need to enhance it. Huwag mong hanapin sa labas. Huwag kang mainggit sa ibang tao na mas malakas kesa sa iyo. Kasi the good news is, my dear friends, you are already strong. We are already strong. We just need to believe it. We just need to remember it. We only need to feel it. It is already here. God has graced us. Kung nakayanan na mga banal at martir na maging malakas sa gitna ng problema, kung kaya din ng ibang tao, kaya mo. And that is the good news. Halimbawa kayo po ay kumakain sa isang restaurant o pumunta sa isang coffee shop at kayo po ay nag-order ng kape o kaya ng hot chocolate. At hawak-hawak nyo na po yung kape o yung hot chocolate, pabalik na po kayo sa inyong upuan para makipagkwentuhan sa inyong mga kasama. Pero habang hawak-hawak nyo yung hot chocolate o yung kape, merong tao na bumangga sa inyo. Ano pong mangyayari doon sa dala nyong kape o hot chocolate? Ito po ay matatapon. Ang tanong, bakit po natapon yung hawak nyong kape at hot chocolate? Why did it spill? Sigurado po marami sa inyo ang sagot. Kasi Father, binangga niya ako. Kaya natapon yung dala-dala ko. Pwede po. Pero ang tamang sagot ay, natapon yung kape o hot chocolate dahil may laman yung baso mo. Dahil may laman
yung tasa mo. Wala naman may tatapon, wala naman masasayang, wala naman lalabas kung walang laman yung tasa, yung baso, yung hawak mo. Kahit nabanggain ka ng napakaraming tao, kung walang laman yung dala, walang matatapon. But the fact is, there is something inside of your cup. That is why, when somebody bumps into you, it gets spilled. Ano po yung aral? Tayong lahat po, meron din tayong baso. Ano yung baso o tasa na pinagkaloob ng Diyos sa atin? Yung ating isip, yung ating puso. As we live our lives, it is us who fill this cup, who fill this container. Habang ikaw ay nabubuhay, ikaw ang nagpupuno dyan. Mabuti man yan o masama. At pag ikaw ay binangga ng buhay, at hindi mo maiiwasan na ikaw ay makikipagbanggaan sa ibang tao. Dahil meron ka talagang makikilalang tao sa iyong buhay, kayo ay magiging close, hindi mo maiiwasan na ikaw ay mababangga niya. Life will bump you. Ano ang lalabas sa iyo? Anong lalabas sa iyong isip? Anong lalabas sa iyong pananalita? Anong lalabas sa iyong kilos at gawa? Depende kung ano ang pinuno mo sa iyong isip at sa iyong puso. Kung pinuno mo ang iyong isip at puso sa tuwa, sa pasasalamat, sa pagmamahal, malasakit, pag-unawa, pagpapatawad sa iba. Kahit na banggain ka ng ibang tao, kahit na anong mangyari sa iyo, yan yung lalabas. Puro mabuti, puro maganda. Pero kung pinuno mo ang iyong isip at puso sa galit, inggit, paghihiganti, pagkamuhi, paghusga sa iba, yan po yung lalabas sa atin. Tingnan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Dito sa ating ebanghelyo, sabi niya, siya daw po ay puno ng banal na espiritu. Kaya nga, pag siya ay nagsasalita, ano ang lumalabas sa kanyang bibig? Banal na espiritu. Mabubuting salita. Ang salita ng Diyos. At namangha daw po ang mga tao habang siya ay nagsasalita. Bakit? Kasi kung ano ang nasa isip niya, kung ano ang nasa puso niya, ang mabuti, ang banal na espiritu, ang katotohanan, ang salita ng Diyos, yun yung lumalabas. At kahit po pagkatapos siyang nagturo, alam po natin ang susunod na eksena dito sa ebanghelyong ito. Nagalit yung kanya mga kababayan sa kanya. Nagalit yung kanya mga kamag-anak sa kanya. Siya'y pinalabas, siya'y itinaboy sa sinagoga. Pero nagalit ba siya? Pero nagmura ba siya? May masama bang lumabas sa bibig niya? Wala. Kung babasahin niyo po yung kwentong yon, ano ang makikita niyo? Tahimik lang daw po ang ating Panginoon at lumakad siya sa gitna nila. Iniwan niya. Bakit ganon yung ginawa niya? Ininsulto na siya, tinaboy na siya, pinahiya siya. Dahil wala po yung masama o pangit sa isip niya, sa puso niya. Ask yourself that question. What is inside my cup? Ano ang nasa loob ko? Ano ang nasa loob ng isip ko? Ano ang nasa loob ng puso ko? Dahil kung masama yan, do not expect that something good will come out of your mouth. Bakit masama ang lumalabas sa iyo? Pagkaharap mo, mga kapamilya mo, nanay mo, biyenan mo, mga kapatid mo, kapitbahay mo. Minsan nga, pati sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter. At ang sasama ng lumalabas sa iyo dahil nag-ipon ka ng masama. Walang masamang lalabas sa iyo kung hindi mo pupunuin ang iyong isip at puso. Kaya ang magandang gawin ay bawat gabi bago tayo matulog, linisin natin ang isip at puso natin. Buksan natin ang ating isip at puso sa Diyos. Let us ask for the grace to be purified from these evil thoughts dito sa mga masasamang iniipon natin sa ating kalooban.
Do not sleep with anger in your mind and in your heart. Do not end your day with hatred. Huwag mong tatapusin ang iyong araw sa masama. Kung paano po tayo, di ba, hindi natin matiis na bago tayo matulog, makikita mo yung kusina, napakarumi, makikita mo yung mga pinggan, yung mga baso, hindi hinugasan. Huwag kang magpapahinga na may dumi pa sa iyong kalooban. Empty your cup. Purify, clean your mind and your heart. Open them up to the Lord. At bawat umaga, kung gusto po natin magkaroon ng mabuti ang ating isip at kalooban, anong kailangan nating gawin? Tayo'y magdasal. Tayo'y makinig sa salita ng Diyos. Tayo'y magsimba. Tayo'y umingi ng awa, grasya sa Diyos. It is only God who can fill us with good graces because God is the most good. Sino magpupuno sa iyo ng mabubuti? Ang Diyos. Kaya pag punong-puno ka ng kabutihan sa iyong isip at kalooban, sino man ang bumangga sa iyo, sino man ang gustong makasakit sa iyo, ano man ang maranasan mong problema, bigat sa maghapon, walang lalabas na masama sa iyo. Walang lalabas na masamang salita sa iyo. Walang lalabas na masamang kilos sa iyo. Dahil nga, nagpapuno ka sa grasya Diyos. Ito po yung ating dasal. Bawat gabi, sabihin natin, Panginoon, linisin mo ang aking isip at puso. At bawat umaga, hingin po natin ito sa Panginoon. Punuin mo ako sa iyong kabutihan, sa iyong salita, sa iyong pagmamahal. Para anuman ang bumangga sa akin, ang lalabas ay ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal. Minsan po merong isang kwento tungkol sa isang lalaki namimingwit sa ilog. Habang siya po ay nangingisda, may nakita siyang kumikinang sa tubig. Nilapitan niya ito at nakita niya isang napakalaking tipak ng ginto. So, dali-dali niyang kinuha itong ginto pero napakabigat nito at ibinalot niya sa tela para hindi makita ng mga tao. At siya'y dali-daling naglakad pauwi. Pero habang buhat-buhat niya yung ginto, pabigat na ito ng pabigat. Siya'y pinagpapawisan, hinihingal na siya, talagang nanginginig na siya habang dala-dala niya itong ginto. May nakasalubong siyang isang tao na may dalang mga manok at sabi niya sa kanyang sarili, mas masarap na yata, mas maganda na lang itong mga manok ang dalin ko dahil napakabigat nitong ginto. Kaya nga po nilapitan niya yung taong nagdadala ng mga manok at sabi niya sa kanya, gusto mo palit tayo? Tinanong siya ng tao, ano ba yan? Binuksan niya, ginto. Napakasaya nitong tao, sabi niya, oo naman, sige! At nagpalit sila. At itong tao, napakasaya dahil napakagaan na ng kanyang buhat-buhat. At itong tao na dating may manok, siya naman ang nagbubuhat ng kanyang ginto. At inuwi niya ang kanyang ginto para sa kanyang pamilya. Ano po ang aral? Bakit po itong tao, ginto na ang kanyang nakita, pinagpalit pa sa manok? Kasi po, hindi niya nakita yung halaga ng kanyang dala. Remember this, my dear friends. Not every heavy thing is a burden. When you think that it is a burden, then that thing that you are carrying will become heavy. Sa Tagalog po, mas maganda. Hindi lahat ng mabigat ay pabigat. Amen? Hindi lahat ng mabigat ay pabigat. Bakit nagiging mabigat yung iyong buhat pag hindi mo nakikita yung halaga? Kaya nga, pag mahalaga sa iyo, anong tawag natin doon? Mahal. Tinatawag mong mahal dahil mahalaga. May halaga.
Narinig po natin sa Ebanghelyo na may isang taong paralitiko, may sakit. Buti na lang meron siyang 4 na kaibigan o baka mga kapamilya na dinala siya sa ating Panginoon. Mabigat din po ang nagdadala ng may sakit. Amen? Karanasan po natin yan. Napakabigat pag sa pamilya merong may sakit. Kahit na tulong-tulong na kayong lahat, kahit na merong kayong pera, pag merong may sakit sa pamilya, napakabigat, napakalaking pagsubok nito. 4 na sila, dinala nila sa Panginoon. Napakaraming balakid. Mabigat na nga yung buhat nila, may sakit, hindi makagalaw, taong paralitiko, hindi pa sila makalapit sa Panginoon. Bakit? Napakarami daw mga tao. Pero hindi naging hadlang yon para humanap sila ng paraan para mailapit nila yung may sakit sa ating Panginoon. Hindi naging mabigat sa kanila. Hindi naging mahirap para sa kanila. Bakit? Kasi kahit na may sakit itong taong ito, kahit na hindi siya nakakagalaw, para sa kanila, mahalaga pa rin siya. Mahal nila at gagawin nila ang lahat para sa minamahal nila. Kaya anong ginawa nila? Binutas nila yung kisame, binaba nila yung tao para pagalingin ng ating Panginoon. Ang tanong, bakit naging magaan para sa kanila ang pagbuhat dito sa taong may sakit? Kasi may pananampalataya sila. Bukod sa mahal nila yung tao, napakalalim daw, napakalaki ng kanilang pananampalataya. Ito yung nakita ng ating Panginoon. Sabi po sa Ebanghelyo, Jesus saw their faith. Nakita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. At ano yung pananampalatayang yon? Una, nakikita nila itong taong ito, mahalaga siya. At yung pananampalataya nila, ginawang magaan ang kanilang daladala kasi alam nila hindi sila papabayaan ng Diyos. Gusto mo bang maging magaan yung iyong dala? Yung iyong bitbit, yung iyong binubuhat. Kailangan laliman mo pa at palakihin mo ang iyong pananampalataya. Have a great faith. Have a deep faith. When you have a great faith, whatever heavy thing that you are carrying, it will become easy and light. Kung meron kang pananampalataya din sa Panginoon, hindi po ba? Gagawin din niyang magaan at madali anuman ang iyong binubuhat. Yun po yung tanong ano ba ang iyong binubuhat ngayon? Ano ba yung mabigat mong binubuhat ngayon? Una na dyan, napakarami po sa atin nagbubuhat ng financial nilang problema. Pag napakarami mong utang, iniisip mo paano mo babayaran. Diba? Ang bigat-bigat. Hindi ka makatulog. Palagi kayong nag-aaway sa pamilya. Isa pang mabigat dyan ay pag yung asawa mo nagloloko, nangangaliwa, napakasakit, dinudurog yung puso mo. Gusto mo magpakamatay, gusto mo magbigti, para saan pa yung pagsasama nyo? Pero wala nang ibang bibigat pa kung hindi yung may sakit sa pamilya. Lalong-lalo na pag ang mga bata silang may sakit. Hindi alam ng magulang kung anong gagawin niya para gumaling yung kanyang anak. O kaya pag yung bata siya'y pinanganak na may kapansanan, napakasakit para sa isang magulang. Hindi po ba? Lahat tayo merong daladalang mabigat sa ating buhay. Pero paano magiging magaan yan? Pagtiisin mo lang, magtiyaga ka, at palagi kang magtiwala sa Diyos. Meron po kong paboritong quotation galing po sa isang Roman poet, Makata. Ang pangalan po niya ay si Ovid. Sabi po niya, "Be patient and tough, for your suffering will be useful to you someday." Ganda po. Magtiyaga ka, magpasensya ka. Dahil anuman ang iyong pagdurusa, magiging kapaki-pakinabang sa iyo yan darating ang araw. Kahit po ang ating Panginoon, hindi siya nagkukulang sa paalaala sa atin. Anong sabi niya? Ang ating pagdurusa ay may kalakip na ligaya.
Pagkatapos ng ating paghihirap, meron tayong ginhawa. Sabi po ni San Pablo sa sulat niya, suffering brings endurance. Endurance gives character. And character gives hope. May pakinabang yung bigat at dusa natin. Ginagawa tayong mas malakas, mas matatag. Mabigat man yung dala mo, huwag mong iisipin, walang kwenta yan. Nagiging mas mabigat kung makikita mong pabigat yan. Trust, have faith that that heavy burden you're carrying is important, valuable. Sige lang, pagpatuloy mo lang buhatin. Magtiwala ka sa Diyos na kasama mo siyang nagbubuhat. Pag malapit ka ng bumitiw, nandiyan ang Diyos para tulungan ka. Kagustuhan po ng Diyos na tayo ay makapagpahinga. But the question is, why are we so tired? Why are we exhausted? Ano ang dahilan ng ating kapaguran? Bakit ka napapagod? I think there are two reasons why we are tired and exhausted. Meron lang dalawang dahilan bakit tayo ay napapagod sa buhay. The first reason is when we labor without fruits, and the second is when we carry so many burdens. Bakit ka pagod sa iyong buhay? Una, pagod tayo hindi dahil nagtatrabaho tayo. Pagod tayo dahil trabaho ka ng trabaho, walang bunga yung kapaguran mo. Ang nakakapagod sa isang teacher ay hindi yung pagtuturo. Ang nakakapagod sa isang teacher, turo na siya ng turo, hindi naman natututo ang mga estudyante. Ayaw nilang matuto. Magdadrop pa sila, hindi pa sila papasok sa klase, magpre-prepare ang teacher, papasok siya, hindi nag-aaral ang estudyante. Yun yung nakakapagod. Ang nakakapagod para sa isang OFW ay yung malayo na nga siya sa kanyang pamilya, nagsasakripisyo siya, nagtitiis na hindi kumain, nagtitipid habang nasa ibang bansa, ay yung mga pinapadala pala niyang pera dito, winawaldas, sinasayang, wala palang naiipon, nag-invest nga, niloko pa. Yun yung nakakapagod. Ang nakakapagod para sa isang pari ay hindi yung nagmimisa, hindi yung nagsisilbi sa parokya. Ang nakakapagod para sa isang pari ay yung ginagawa na niya lahat para mapaganda ang parokya, ginagawa na niyang lahat para maganda ang kanyang homilya, abay wala pang magsisimba, tapos sisiraan pa siya. Yun yung nakakapagod, hindi yung trabaho. Pero yung trabaho ka ng trabaho, pero wala palang resulta, wala palang magandang bunga. Pangalawa, ang nakakapagod ay yung napakarami mong dinadala, bit-bit sa iyong buhay. Iniisip mo na ang iyong pamilya, iniisip mo na ang iyong trabaho, iniisip mo pa ang iyong sakit, iniisip mo din minsan ang iyong mga kaibigan, hindi mo pa makalimutan yung iyong nakaraan. Meron ka pang bisyo, meron ka pang kasalanan, meron ka pang insecurities. Napakarami mong dinadala sa iyong buhay. Ang nakakapagod ay hindi yung meron kang bit-bit o dinadala. Ang nakakapagod ay yung pag sinasaklaw mo lahat at sabay-sabay mong dinadala, bit-bit lahat ng yan, hindi mo kaya. Yun yung nakakapagod. Anong gagawin natin pag tayo'y pagod na? Matuto tayo kay Jesus. At ano ang ginawa ni Jesus? Una, kahit na nakikita niyang nagpapagod siya, pero mukhang walang bunga, hindi po siya tumigil. Keep on laboring, keep on working, even if it seems there is no result and fruits. Be like Jesus. Naranasan din ng ating Panginoon. Nagtuturo na nagtuturo, nagpapagaling ng mga tao,
nagpapakita ng milagro, pero siniraan din siya, inisnab din siya, at pinagplanuhan pang ang patayin siya. But did Jesus stop? No. Kasi kung sa tingin niya walang resulta, darating din ng araw, merong tutubo sa kapaguran niya. Hindi man natin nakikita, pero meron siyang ginagawa. Siyang magpapatubo ng bunga ng iyong kapaguran. Keep on laboring and allow the grace of God to make it grow. But secondly, allow God to hold some of your burdens. Paubaya mo naman sa Diyos. Huwag mo sasaklawin lahat. Huwag mong yayakapin lahat. Hindi mo naman kaya lahat. Isa lang. Yan lang yung kaya natin. Isa lang. Allow God to take some of your burdens. Paubaya mo sa Diyos. Pagpatulong tayo sa Diyos. Kung masyado ng madami ang iyong dinadala, kaya niya yan. Yung kaya mo lang, yun lang yung iyong harapin. Magtiwala ka. Natutulungan ka ng Diyos. Why are we disappointed sometimes? Why do we feel depressed sometimes? Bakit nalulungkot tayo minsan? Bakit nawawalan tayo ng gana? I think we get disappointed and depressed because we could not accept the bad things that had happened to us. Sometimes we are full of sadness and sorrow because we cannot accept bad things will happen to us. Yan yung minsan at madalas dahilan ng ating lungkot dahil hindi natin matanggap yung mga masasamang nangyari sa atin. Nalulungkot din tayo. Ito ay dahil hindi mo rin matanggap yung masama pang mangyayari sa iyo. Tayong lahat kasi ninanais natin puro mabuti, puro maganda ang mangyari lang sa atin. Is that bad? Is that evil? Masama ba ang naisin mo, puro mabuti at maganda lang ang mangyari sa iyong buhay? I think no. It's not bad to become an optimist. It's not evil to become hopeful. Walang masama sa pagnanais mo. Gusto mo puro tama, mabuti at maganda ang mangyayari sa iyong buhay. Pero kung ito lang ang panay mong hinahanap, kung ito ang panay mong hinihintay at hindi mo matanggap na mayroong mangyayaring masama sa iyong buhay, you will always be disappointed and depressed. Oo, huwag kang tumigil sa pag-aasam, pagnanasa, paghahanap ng mabuti. But be realistic. Maging makatotohanan ka naman. At ano po ang katotohanan ng ating buhay? Na meron at merong mangyayaring masama sa ating buhay. The quicker that we accept that bad things had happened to us and bad things will happen to us, the quicker that we will be happy, the quicker that we will be at peace. Opo, katotohanan yung kasabihan na kung ano ang sinuksok, siyang mabubunot. Amen? Katotohanan din po yung kasabihan na kung anong tinanim, siyang aanihin. Pero baka makalimutan natin, hindi naman lahat ng iyong sinuksok, mabubunot mo. Baka niloloko natin ang ating sarili, ayaw natin tanggapin ang katotohanan na hindi naman ibig sabihin, pag tinanim mo, aanihin mo. It's not all the time that what we plant, we will reap. At yan po ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo, na expect bad things will happen with your work. Expect that you will experience bad things in your life, no matter how hard you will be planting, no matter how hard you will be working, you will experience these setbacks. Makakaranas ka ng mga masasama, ng mga problema.
pinaliwanag ng ating Panginoon. Itong talimhaga, nagtatanim. Itong tao, nagtanim siya pero hindi naman lahat ng tinanim niya, inani niya. Bakit? Yung mga iba kinain daw ng hayop, ng mga ibon. Yung iba tumubo pero sinakal ng mga tinik. Yung iba ay nakarating sa lupa na hindi mataba, mabato, hindi tumubo. Pinapaalala ng Diyos sa atin, asahan natin ang mga hindi natin inaasahan. Expect the unexpected. At ang mga tawag po dito ay mga hindi maiiwasan. These are the inevitables in life. There are birds that will eat up your effort. There will be thorns that would choke you up. There would be the heat of the sun that will dry you up. Meron at meron talagang maninira sa iyong mabuting gawa. At pag nangyari yon, tanggapin mo lang. At pagpatuloy mo ang iyong pagtatanim, pagpatuloy mo ang iyong trabaho, pagpatuloy mo ang iyong magandang mithiin. Bakit mapagpapatuloy mo kahit na nagkaroon na ng problema at masama? Dahil in-expect mo na. Dahil hinihintay mo na. Dahil naiintindihan mo na ang buhay. Hindi po ba, hindi naman lahat ng mga nagbi-business nagiging matagumpay. Siguradong may malulugi. Siguradong merong mababaon sa utang. Hindi naman lahat ng mga nagda-diet at nag-exercise ay hahaba ang buhay. Nakakabigla nga minsan yung mga iba. Napaka-healthy ng lifestyle, nagka-cancer, agad namatay. Hindi naman ibig sabihin narinig mo ang iyong asawa nung kinasal kayo, ikaw lang ang aking pakamamahalin. Kahit anong mangyari, I will love you forever and ever until I die. And then, anong nangyari? Nanlamig. Nangalibang bahay. Ayaw nang umuwi. Nawawala. Wala na daw gana. Hindi ka na mahal. It happens. People change. And yet, why are you depressed and disappointed? Because you cannot accept that fact. Hindi mo matanggap. Bakit tayo nalulungkot? Bakit po tayo nawawala ng gana? Kasi hindi natin inasahan at hindi natin matanggap na meron palang mangyayaring masama sa ating buhay. At minsan nga sinisisi pa nga natin ang Panginoon Di po ba? Palagi natin tinatanong, kung ang Diyos talaga mabuti, bakit may masama na nangyayari sa akin? The goodness of God, remember this my dear friends, is not what you expect. Yung kabutihan ng Diyos ay higit pa sa iyong pag-unawa. Pero tinuturuan tayo ngayon ng Panginoon. Gusto mong maging masaya, gusto mong maging payapa. Kasama yan sa sangkap ng buhay. Unawain natin, unawain mo. Asahan mo yan na masisira at masisira ang iyong plano, ang iyong trabaho. Na may masama at may mali na mangyayari at mangyayari. But say to yourself, it's okay, it's all right, at pagpatuloy mo ang iyong trabaho. Bakit? Kasi may naghihintay na maganda at matabang lupa para sa iyo. Kung titigil ka, hindi mo makikita yung maganda at matabang lupa na makakapagbigay sa iyo ng napakaraming bunga, napakaraming saya. Alam ko po, nakakawalan ng gana pag sunod-sunod na yung talo natin. Amen? Pero sige lang, tignan niyo po dito sa kwento. 3 tries, sunod-sunod, yung pong mga buto nung unang panahon, mahal po yan. Yung paghahasik, hindi naman po mura. Napakamahal nung kanyang tinatapon. Pero huminto ba siya? Kahit na alam niya na sayang, hindi. Kasi hinihintay lang niya na dumapo dun sa maganda at matabang lupa at doon jackpot na siya. Remember this, you cannot fly if you keep on remembering that you will fall. Hindi ka makakalipad kung palagi mong inaalala, ikaw ay mahuhulog at masasaktan. Kasama yung paghulog natin, kasama yung masasaktan ka. Pero kung hindi ka tatalon, hindi ka lilipad. Ganyan din sa buhay. Kung hindi ka magpapagod,
Kung hindi mo susubukan, walang mangyayari sa iyong buhay. Take the risk. Try. Subukan mo. At magtiwala ka. Darating din ang panahon. Matatagpuan mo yung mataba na lupa na magbibigay sa iyo ng napakaraming bunga na magpupuno sa iyo. Panginoon, bakit ang tagal mo? Lord, bakit hindi mo pabigay yung dasal ko? Panginoon, bilisan mo naman. Sigurado po, nasabi na rin natin yan sa Diyos. Minsan o madalas, pag tayo ay nagdarasal, gusto natin agad mabigyan ng kasagutan at solusyon ang ating problema. At alam naman natin na walang ibang makakatulong sa atin, walang ibang makakapagbigay ng sagot at solusyon kung hindi ang Diyos. Lalong-lalo na pag naghihirapan tayo, ang nasa saloobin natin ay agad mabigyan ng solusyon yung ating problema, yung ating pagsubok. Pero ang tanong, gano'n na ba katagal yung problema mo? Bago ka magmadali, tanong mo sa iyong sarili yun. Kailan pa nagumpisa yung iyong problema? Kailan pa nagumpisa yung iyong pagsubok? Bakit nagmamadali ka? Baka naman 1 buwan pa lang kayong nag-aaway ng iyong asawa. Gusto nang makipag-anal daw. Gusto nang makipaghiwalay. Nagmamadali na kayong magkaroon ng solusyon. Baka naman 2 taon pa lang nung nagumpisa na nahihirapan kayo sa inyong financial na buhay dahil sa COVID. Nalugi ang iyong business. Halos maubos na ang pera. Ikaw naman, nagpapakamatay ka na. Baka 1 taon pa lang nung nalaman mo meron ka ng sakit. Sumusuko ka na. Ayaw mo na. Nagagalit ka sa Diyos. Nagagalit ka sa mga tao. Nagagalit ka sa mundo. Gano'n na ba katagal yung iyong problema? Dahil bago ka magreklamo na napakabagal ng Panginoon, ito ang iyong tandaan. Ito po ang iyong tignan. Merong mga ibang tao na merong mas malalang problema, mas matagal na nilang tinitiis, mas matagal na nilang hinaharapan, mas matagal na nilang binubuhat, pero hindi sila nagrereklamo, hindi sila sumusuko, at hindi sila nawawala ng pag-asa sa Diyos. Ito yung pinakita sa atin ng Ebanghelyo. 2 kwento, pinag-isa. Ang unang kwento, kwento ng isang ama, lumapit kay Jesus dahil may sakit ang kanyang anak na dalaga. Nagmamadali, Panginoon, tara po, sumama po kayo para mabuhay, para gumaling itong aking anak. Sumama ang ating Panginoon. Pupunta pa sa bahay niya. Pero, ang pangalawang kwento, eto. Meron naman isang babae na may sakit, hemorrhage. Walang tigil ang paglabas ng dugo sa kanya. Ilang taon na daw siyang may sakit? 12 years. Ang dami na niyang pinuntahan na doktor, naubos na ang kanyang kayamanan. Napakasakit na ng kanyang nararamdaman, naghihirap pa siya. At si Jesus na lang ang huling pag-asa niya. Hinawakan niya yung kanyang damit at dahil lang doon, gumaling siya. Instant. After 12 years, pagkatapos ng mahabang panahon, pagkatapos na naubos lahat ng kanyang kayamanan, hinawakan lang niya yung laylayan, yung damit ng ating Panginoon. Gumaling siya. Ang bilis. Napahinto itong ating Panginoon. Hinahanap siya. Nakalimutan niya yung kanyang pinupuntahan. At naisip ko lang po na yung tatay siguro nagpapanik. Gusto sigurong hilain ng ating Panginoon. Panginoon, ano pang ginagawa mo? Bilisan mo, mamamatay na yung aking anak. Pero bakit huminto ang ating Panginoon? Gumaling na yung babae. Para naman magkaroon na ng ending, katapusan, yung kanyang paghihirap. Itong ama,
nagmamadali. Pero nakalimutan niya yung tao na gumaling. Ang tagal na kayang naghihintay, ang tagal na kayang nagtitiis. Siya, yung problema pa lang niya, kanina lang. Pero ang nakalimutan niya ito, na ang ating Panginoon ay hindi mo maikukulong sa oras. Jesus was taking His time because Jesus is above time. Amen? Tandaan niyo po yan. Bakit para sa atin napakabagal ng ating Panginoon? Hindi siya mabagal. God is only taking His time. And why is He taking His time? Because He owns time. Sa Kanyang oras. Hindi naman siya nauubusan ng oras. Sinong nauubusan ng oras? Tayo. Tayong mga tao. Bakit nagmamadali tayo? Kasi alam natin, hindi natin hawak ang ating oras. Hindi natin pagmamay-ari ang oras. Pero magtiwala ka. Dahil ang Diyos, siyang may-ari ng oras, siyang may hawak ng oras, magagawa niya ang lahat. At yan yung pinakita niya, bandang huli. Kahit na na-late siya, nahuli daw siya dahil pagdating niya doon sa bahay, namatay na yung bata. Siguro hindi lang pinarinig sa atin dito, hindi lang pinakita sa Ebanghelyo. Galit na galit siguro itong tatay. Gustong sabihan si Jesus, bakit ka pa kasi huminto? Kung nagmadali tayo, sana binuhay mo na, buhay pa yung aking anak. Magaling na sana siya ngayon. Pero ang tagal-tagal mo. Ano pa kasi yung ginagawa mo? Sino pa kasi yung kinakausap mo? Pero nung sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, magtiwala ka. Kasi ako ang may hawak ng oras at ng buhay. That is the good news. Who holds time and life? Who owns time and life? It is the Lord. Bakit natin siya pagmamadaliin? Bakit natin siya susumbatan na napakabagal niya, na napakatagal niya? Kung wala tayong paniniwala sa Kanya, ay talagang magiging aburido tayo, nagagalit at magingit-ngit. Remember that, my dear friends. God owns time and life. God is beyond time. And God is life. Ito din po ang tandaan natin, na pag hindi pa binibigay ng Diyos ang iyong dasal, ang iyong hiling, anong ibig sabihin? Meron siyang sinasagot na ibang dasal at hiling. Hindi pa panahon para ipagkalob sa iyo kung ano yung iyong dinadasal at hinihiling. It's still not your time. Remember that. Hindi mo pa panahon. Kung ngayon wala pa, anong ibig sabihin? Binibigay niya yung kanyang panahon, yung oras niya. Sinasagot niya yung dasal ng iba. Kamukha nung ating nakita sa Ebanghelyo. Bakit wala siya doon sa bahay nung bata na may sakit? Because he was responding to the prayer of that woman with sickness, with hemorrhage for 12 years. It was her time. Panahon niya. Pagbigyan naman natin yung iba. Huwag naman tayong maging makasarili. Hindi naman lahat ng bagay tungkol lang sa iyo. Meron din mga ibang tao may hinihiling sa Panginoon. Meron din mga ibang tao, meron din dinadasal sa Diyos. At baka mapahiya ka. Pag narinig mo yung kanilang pinagdadaanan, baka makita mo yung iyong problema. Wala man sa kalingkingan ng kanilang pinagdadaanan. Pero kung magreklamo ka, kala mo pasan mong daigdig. But remember, there are people who have far worse problems than you. Isipin nyo yun. Merong iba, mas malala ang kanilang problema, mas masakit ang kanilang pagsubok, but do you hear them complaining? Do you see them giving up? Hindi. Hindi. Sila'y nananatiling, nananalig at naniniwala sa Diyos, kumakapit sa Kanya. Kaya dapat gawin mo din silang inspirasyon na merong mga tao patuloy na lumalaban sa gitna ng kanilang pagsubok at problema. At ang mabuting balita, darating din ang panahon, darating din ang oras. Kung ano yung hinihiling mo,
pagkakalob din ng Diyos. Your prayers will be answered in God's time. Bibigyan ka din ng panahon at oras ng Diyos. Let us have faith that Jesus is coming to save us, to help us, and to fill us with His grace. When God does not remove your struggle, God increases your strength. Tandaan niyo po yun. Kung kahit na nagdadasal ka na nagdadasal, hindi inaalis ng Diyos yung iyong mga pagsubok, yung iyong mga pasakit, isang ibig lang sabihin nun, pinapalakas ka pa rin ng Diyos. Because we read in Isaiah 40, God gives power to the weak, and to those who have no might, He increases their strength. But to those who wait on the Lord will have their strengths renewed. Ang ganda po. Sa ating pong ebanghelyo, niyayaya tayo ng ating Panginoon, kunin niyo ang inyong mga krus. Dalhin niyo, buhatin niyo. Minsan, sinasabi natin sa ating mga sarili, hindi naman ako bibigyan ng problema ng Diyos na hindi ko kaya. Pero sa totoo lang, alam ng Diyos, hindi mo kaya. Pero bakit pinapabuhat pa rin ng Diyos sa iyo yung krus kahit hindi mo kaya? Kasi alam niya na siya kaya kanyang tulungan. Kung hindi mo kaya, kailangan tandaan po natin na kaya ng Diyos. Anuman ang bigat, pagsubok at hirap na ating pong pinagdadaanan. Sabi niya, I will renew their strength. Papalakasin ko sila. Hindi sinabi ng Diyos, naaalisin ko yung kanilang mga pagsubok. Magtiwala tayo na habang tayo ay sumusunod sa likod ng Diyos, tayo ay binibigyan niya ng lakas at buhay. Huwag po tayong mapanghihinaan ng loob. Opo, tunay na masakit at mahirap. Mahirap para sa isang ina na nakikita niya yung kanyang anak nagdurusa sa sakit. Pabalik-balik sila sa hospital. Mahirap para sa isang magulang ang alagaan ang isang anak na may kapansanan. Di po ba? Mahirap para sa isang magulang, yung magpagod, magtrabaho, nakalayo sa kanyang mga pamilya, nasa ibang bansa, naho-homesick, para lang magpadala ng pera, para mayroong pangkain at para mayroong pang matrikula yung kanyang mga anak. Mahirap. Mahirap din na araw-araw nagsasama pa rin kayo ng iyong asawa, pero hindi na kayo nagkikibuan. Mahirap, hindi na kayo nag-uusap dahil meron talagang bagay na hindi nyo mapagkasunduan. Mahirap para sa iyo, nakalimutan mo yung ginawa niyang pagtataksil. Mahirap na tayo ay humaharap sa iba't ibang pagsubok ng ating buhay. Pero tandaan po natin that when God does not remove your suffering, God renews your strength. Kasi po, pag inalis ng Diyos yung iyong paghihirap, yung iyong pagsubok, yung bigat, yung sakit, you are removing yourself from reaching paradise. Ano ba ang naghihintay sa atin sa paraiso? Kung babasahin niyo po ang kwento sa Biblia, in the promised land, in paradise, there are giants. Meron daw mga higante naghihintay sa mga tao ng Israel. Kung aalisin ng Diyos ang iyong mga pagsubok, hindi ka magiging malakas para harapin mo ang mga higante ng buhay mo. Remember also, my dear friends, that in every success comes a burden. That in every blessing comes with it suffering. Bawat tagumpay, merong paghihirap. At bawat bendisyon, meron nakalakip na bigat. Yes, tough times last.
But remember, tougher people last longer. Minsan, pag tayo ay nahihirapan, ang tagal-tagal ng oras, naiinip tayo. Pero kung ikaw malakas ka, mas magtatagal ka kesa sa anuman pagsubok mo at problema. Konti lang ang ating lakas. Konti lang ang ating nakakayanan. Do not depend on your own strength, but depend and discover the strength and the power of God. Palitan natin yung ating dasal. Never ask the Lord to remove your struggles, to remove your suffering, to remove your problems. But ask it in prayer. Lord, renew my strength. Panginoon, palakasin mo ako. Meron po akong nabasang napakagandang quotation. Sabi po niya, hard times makes tough people. Tough people makes good times. Good times makes weak people. And weak people makes hard times. Yung masasakit, mahihirap na sitwasyon, ito ang paraan para mahubog, lumitaw ang mga malalakas na tao. At ang mga malalakas na tao ang gumagawa ng mabubuti at masasayang panahon at sitwasyon. Pero pag ang isang tao nabuhay siya sa masaya, payapa, tahimik, komportableng sitwasyon at panahon, nagiging mahina siya. At ang mga mahihinang tao, sila madalas ang nagiging dahilan. Kaya nagkakaroon tayo ng mahirap na kalagayan. Kaya huwag tayong mag-alala. Kung minsan tayo ay nahihirapan at konti na lang susuko tayo, bibitaw tayo. Kumapit ka lang at magtiwala ka, yang mahirap, mabigat at masakit na iyong nararanasan, yan ay paraan ng Diyos para palakasin ka. Dahil pag naging malakas ka, when you become tough, you will become an instrument for good times. Yung mga malalakas na tao, silang nagiging daan para sa kaginhawaan, kapayapaan ng iba. Pero malaking pagkakamali kung papalakihin natin ang mga bata sa komportable lang na buhay. Kasi ginagawa mo silang mahina. May narinig nga po kong quotation din galing kay Andrew Carnegie. Yung pinakamayaman na tao sa Amerika, sabi niya, the best gift that you can give a child is poverty. Ang pinakamagandang regalo maibibigay mo sa bata, kahirapan. Bakit? Kasi pag hindi naghirap ang isang bata, wala siyang motivation na ayusin niya, palakasin niya ang kanyang sarili. Dahil sa kahirapan, yan yung nagtutulak sa atin para managinip, para mangarap sa isang mas magandang bukas, para sa isang mas magandang sitwasyon, para sa isang mas masaya at mabuting kalagayan. Ito rin ang sinasabi ng ating Panginoon. Kailangan na dumaan sa napakaraming pasakit, paghihirap. Sabi niya, napakarami, sunod-sunod, at napakaraming mga kaaway ang magpapahirap sa Kanya. Kailangan ang mga sunod-sunod napakaraming problemang ito. Dahil kung hindi siya mahihirapan at mamamatay, hindi rin siya muling mabubuhay. Without suffering and death, there will never be a resurrection. Without these problems, there will never be new life and glory. Itong si San Pedro, binawalan siya. Sabi sa kanya, Panginoon, wag po, sabi niya. Ano yung sabi ng ating Panginoon? Umalis ka dyan, Satanas. Yang pag-iisip mo, nang gusto mo, komportable, masayang buhay, hindi tama yan. Yang pag-iisip mong yan, hindi banal. Hindi yan makadiyos.
Para sa Diyos, mahalaga pa rin ang paghihirap, ang dumaan tayo sa hirap. Dahil diyan sa hirap, diyan lang lilitaw ang lakas, ang kabutihan. Tingnan niyo po dito, makikita niyo. Ang paraan ng demonyo para tayo ay madapa ay hindi ang mahirap na buhay. Ang paraan ng demonyo para malayo tayo sa Diyos, isang masarap na buhay. Kaya tingnan niyo po ano yung mga tukso ng demonyo. Puro masasarap. Masarap na pagkain. Maalat, matamis, mataba. Masarap, pero hindi tama. Masarap, pero hindi masustansya. Amen? Sarap ng pangangatawan. Yung maghiga-higa na lang. Katamaran. Masarap, pero hindi pakinabang. Father, ang sarap-sarap po ng aking nararamdaman. Pagkasama ko po itong ibang babae na hindi ko asawa. Paano po yun? Hindi ko po maalis sa aking puso. Totoo yan, nararamdaman. Pero hindi naman ibig sabihin totoong nararamdaman, tama na. Pag nahulog ka dyan, at pag ikaw ay na-addict, ayaw mo nang umalis. Ikaw ay nakuha na sa bitag ng demonyo at unti-unti kanyang ginagawang mahina. Bakit kailangan mahina ka? Kasi pag wala ka ng lakas, hindi ka na makakalaban. Pero pag ikaw dumaan ka sa hirap, sa sakit at nasanay ka sa bigat, kahit anong gawin ng demonyo na ikaw ay makuha niya, hindi niya magagawa. Kasi malakas ka sa isip, sa puso, at sa pangangatawan. Tandaan natin, hindi lahat ng masarap tama. Hindi lahat ng masarap mabuti at nakakabuti. Madalas nga, kung ano yung mahirap, yung masakit, at yung mabigat, yun yung tama. Yun yung nakakabuti. Paghihirap sa trabaho, paghihirap mo sa pag-aaral, paghihirap mo din minsan sa iyong sakit, may halaga yan. Kailangan mong daanan dahil pagkatapos niyan, may ligaya. Remember this, my dear friends, that somewhere, someone is depending on you to do what God calls you to do. Gawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo na mabuti dahil merong taong umaasa sa iyo. Kahit na sawang-sawa ka na diyan sa kasalanan, bisyo ng asawa mo, maging mabuti ka pa ring ina para sa iyong mga anak dahil umaasa sila sa iyo. Kahit na pagod ka nang nagtatrabaho, magtrabaho ka pa rin, magtiyaga ka pa rin. Kasi yung mga kapatid mo, yung mga magulang mo, umaasa sila sa iyo. Kahit na nai-stress ka na sa pag-aaral, kahit na naiinip ka na, kahit na nagsasawa ka na, mag-aral ka pa rin dahil umaasa din ang pamilya mo sa pagtatapos mo. May umaasa po sa atin. May naghihintay doon sa mabuting ginagawa natin. Tandaan natin ito. Pag tumigil tayo, pag hindi natin ginawa yan, paano na lang sila? Buti na lang po itong si Jonah, kahit na tumakas, sinundan pa rin niya yung utos ng Diyos. Siya ay pumunta dito sa siyudad ng Nineveh at siya ay nangaral. And see, this is a great miracle story. Kahit na napakalaki po ng siyudad ng Nineveh, naglalakad siya, nagsasalita siya, nangangaral siya, sinasabi niya, pag hindi pa kayo nagbago sa inyong buhay na pagkakasala, masisira ang inyong syudad, mamamatay kayo. Isang tao naglalakad, nagsasalita, nangangaral, pero ano po yung naging epekto? Pinakinggan daw siya ng mga tao at nakarating itong mensaheng ito sa hari. At kahit ang hari, nagbago siya, nagsisi sila, nagpakumbaba sila. At dahil daw dito, naawa ang Diyos. Hindi niya sinira ang kanilang syudad, hindi niya pinatay ang mga tao. Kung hindi ginawa ni Jonah yung pinapagawa ng Diyos,
Ang dami sigurong namatay na tao. Kung hindi nangaral si Jonah, kawawa naman ang syudad ng Nineveh. But see, because he did what God called him to do, people were saved. People were depending on his preaching. People were depending on his mission. And because of that, they were saved. Paano na lang ang ating Panginoon kung hindi niya tinuloy ang kanyang misyon? Napakarami siguro bulag pa rin. Napakarami siguro pilay pa rin. Napakarami siguro gutom pa rin. Napakarami hindi napatawad ang kanilang pagkakasala. Napakarami siguro patay pa rin. Kahit na madalas nilalait siya. Kahit na madalas sinisiraan siya. Kahit na madalas nagplaplano sila paano nila mapapatay ang ating Panginoon. Jesus did not stop his mission because there were people who were depending on him. Ganyan din po ang alalahanin natin. Huwag tayong tumigil sa paggawa natin ng mabuti. Alam ko napakarami sa atin napapagod na. Alam ko napakarami sa atin nagsasawa na. Alam ko napakarami din sa atin tinatamad, nadidepress, nalulungkot. Pero kung titigil ka sa paggawa ng mabuti, kung hindi mo gagawin yung pinapagawa ng Diyos, paano na yung mga umaasa sa iyo? Tandaan mo yun, may umaasa sa iyo. Baka ikaw na lang nga yung inaasahan nila. Paano pa kung susuko ka? Lumaban ka, magtrabaho ka pa rin, magmahal ka pa rin, at umasa ka sa Diyos. Alam niyo po, last week, nilapitan po ko 2 beses ng 2 tao. Pagkatapos ko po ng misa, yung isang lalaki, galing pa po ng Las Piñas, nagmotor lang po. Sabi niya sa akin, Father, salamat po sa mga humili niyo. Dati po, manginginom ako. Dati, loko-loko ako. Pero alam niyo po, dahil sa mga humili niyo, napapanood ko sa Facebook, nagbago na po ako. Yung isa po, nilapitan ako pagkatapos kong magbinyag. Sabi niya, Father, papicture po ako. Pagkatapos, sabi niya, salamat po dahil po sa inyo. Huminto na po ako sa online sabong. Wow, salamat sa Diyos. Yung isa po, minessage ako. Nung araw, dapat nagpapakamatay na. Ibabangga na daw po dapat niya yung kanyang kotse. Pero nagpapasalamat, sabi niya, Father, salamat po. Hindi ko po tinuloy yung pagpapakamatay ko. Nung araw, nag-aalala po ako sa pera. Napakabait po ng Panginoon. Binigyan po ako ng project worth milyon-milyon. Kung hindi po ako gumagawa ng video, kung hindi ako nagprepare ng mabuti sa aking mga humilya, kung tumigil ako sa aking pangangaral, ilang kaya yung Your love is a mist that surrounds me like a cloud. I'm chasing the highs and the lows of a love avowed. In the silence I hear your voice whispering my name, a silence call that beckons me to the flames. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment. I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm out. mga sumuko na. Ilang kaya yung mga hanggang ngayon lulong sa bisyo, lulong sa sugal? Ilang pa kaya yung mga nananatiling depressed, malungkot, unmotivated? Kahit na po ako, nakakaranas din po ako ng lungkot at pagod. Pero linalabanan ko po kasi yan po ang palagi kong iniisip at inaalala. There are people who are depending on the Word of God. There are people who are depending on me to do my ministry well. At ganyan din po ang pinapaalala ng Diyos sa atin. Continue your being good. Continue your mission. Because somebody is depending on you. May umaasa sa kabutihan mo. Huwag kang susuko. At tandaan mo, maniwala ka. Pinapalakas ka palagi ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan na manghina
Siyang bahala sa'yo. Basta't gawin mo lang ang pinapagawa niya. Basta't sundin mo lang ang tawag niya.